Eh baka mamaya makonvince tayo na ang Pangulo at ang First Lady talaga to. Sige nga, subukan natin. To. May ganun pa. Good day everyone. Ano? Meron pang mga panimula na ganun. Good day everyone. Okay. Tapos, as you know, it has not been an easy journey. We have been going in and out of public. It's hard. So many things had happened. Okay? Things I can talk about. Okay? And things I cannot. Sino tong nagsasalita na to? For now, we are safe. May ganun pa ba? Yung kunyari na hunting, papatay anok ng putik na yan. Narinig ko na kay Meow yan. Narinig ko na kay Lebiste yan. Narinig ko na sa Vice Presidente. Lahat na lang ba kayo papatayin? Wala na bang ibang script? Samantalang nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung mga sinasabi na mga mapiso-piso na mga adik, yun ang tepok. Ito, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga nahuhuli, bilyon-bilyon. Pero ano po, buhay. No? At iniimbestigahan yung mga arestado sa ipinagbabawal na gamot po. For now, we are safe. Nagtatago din yata ito. Ayos Tuloy. But we really don't know up until when Mr. Tubig is scared to death. Ano ba to? Hindi ko din humaintindihan sa mga pinapakalat nitong mga ito, mga bossing, which is rightfully understandable. Sabi, But I was able to convince him to release Sino naman yung Mr. Tupig naman na yun? Ang hilig nila dito sa mga ganito po na mga blind item na mga nagtatago na mga Tapos yung si Pangulong Bongbong Marcos ang ipapakita. Alam nyo mga kababayan, pansin ko dito sa mga ito, malakas ang loob mga mag-fake news kasi nasa ibang bansa. No? Malakas ang loob na mga magsinungaling at magpakalat ng mga paninira kasi nasa ibang bansa. Tingnan mo si Maharlika. Nakita ko yung post niya, yung pinost niya, itong mga ito Ano ang sabi ni Maharlika? Kasuhan nyo na. Kasuhan nyo na sila. Tapos yung isang vlogger na nagpakalat din. Nito, inahamon ko, kasuhan. Pero kapag kayong may mga sabpina na, may mga ganyan na, wala na nagtatago na Kesyo hindi na daw po sila doon nakatira. Kesyo hindi na daw po doon ang kanilang bahay. Di ba? Yung mga DDS naman, mga nagpapapaniwala mga kababayan, na sa mga pinapakalat nila. Sir Romy Escalera Brothers, shout out sa iyo. Rosewin Isidro, that has zero traces of him in den. Ang tinutukoy yung Mr. Tupig daw. Wala bang tatayo sa inyo na kagaya noong mga tumatayo versus kay Vice Presidente? Kagaya na lang po nung sa DepEd na sinusuhulan sila with matching pangalan, with matching muka. Sa inyo, lagi na lang bang ganyan? Di ba? Nakakasawa. Kaya napapansin nyo, nakikita ninyo yung mga DDS ninyo. Wala na, hindi na kayo sinasamahan Alam na agad nila, ay wala to. Talo na naman kami nito. Di ba, Sir Almond Lee? Talo na naman kami nito. Hindi na naman kami papansinin nito kasi wala na namang kwentang bagay yung pinagkakakalat namin. Tuloy nga. May explanation pa talaga. This video is a bit dark. Baka naman sinadya yung gawing madilim. But we found ways, para i-lighten up, para mas makita. Kung maalala nyo mga kababayan, yung pulburon video nila, ako may sipon ako, dahil sa alikabok ng ginagawang gym mga bossing. Yung pulburon video nila, sinadya nila yon na palabuin para hindi agad-agad mamukaan na malayo yung pulburon video.
malayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto, ganun lang din naman ho yan, mga kababayan. Di ba? Kunyari, madilim daw, tapos ila-lighten up nila para sa ganun, ay mas makatulong na makita. Diyos ko, basa na yung mga ano nyo, yung mga pinaggagawa nyo. This video is a bit dark, but we found ways to superimpose them and set it on night mode to increase the brightness. Okay? Sige, tuloy. Oh. So, download and spread as fast as... may pakiusap pa sila. Oh, kami ito, tutulungan na namin kayo. Ipapakita namin din doon sa mga viewers namin. No? Kaya lang, hindi namin makukumbinsi itong mga ito na itong pinapakalat ninyo, totoo. Pagpasensyahan nyo na, hindi namin kayang kumbinsihin po yan, mga kababayan. Dahil sa nakikita namin, unang-una pa lang, laganap na ang AI. Idol Mark, lagi kita pinapanood, no? Kita ngayon sa live from Khobar, Saudi Arabia, Vic Malalowan. Oh, shout out sa iyo, Sir Vic. Tuloy. I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame. Ito na, gagawin namin. Susubukan namin. Di ba? Oh, madami kami dito. Kahit 340 kami. Yung iba, hindi pa nagla-like. O, game. Here it is. Okay? Sandali nga. Ano yan? What is he doing? Lalakihan ko, ha? Hindi ko makita, eh. Oh. Ano yun? Ano yun? Edited out of this scene. Mr. T's private part and body tattoo were may ganun pa, no? Oh, para medyo makatotohanan daw, ho. Hindi nga. Oh, ayop si Pangulong. Ayop naman! Mga DDS! Uy! Putrages kayo. Ay, dapat magsasaya kayo, mga DDS. Bakit? May panibagong pag-uusapan na naman kayo. May panibagong papaniwalaan na naman kayo. May panibagong uuto na naman kayo sa inyo. Di ba? Caroline Makino, ng Cereza Post. Atras nga natin. Ulit. Ayan, ha? Putik na yan. Kami pa ang nagpa-play nitong mga video para ipakita doon sa mga manonood namin. Di ba? Uulitin ko. Mga DDS, pagpaumanhin nyo kung hindi ko sila makukonbinse na ito'y totoo. Bobo na lang talaga maniniwalang totoo to, eh. Tuloy. Tumayo. Tapos, grabe naman. Lahat ay gagawin. Mapabagsak lang si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nahihiya sa mga tirada ninyo? Kami ang mga naipapakita at pinapakita at pinapalabas namin dito, yung mga talagang totoong mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Kayo, nagiging masaya na lang kayo sa AI. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga bossing, lahat gagawin nitong mga ito, eh. Tuloy pa natin. Tumayo, tapos, took out some frames. Sige, meron pa gano'n. Kunyari, tinanggal namin yung ibang frames kasi makikilala si Mr. T. Makikita yung tattoo niya. Ano to? Ibig sabihin, gusto nilang ipakita o ipalabas na ang ating presidente ay bading. No? Pumapatol sa kapwa lalaki. Putek naman. Medyo ang babaw naman, mga kababayan. No? Ang babaw naman po ng mga palabas ng mga DDS, mga bossing, ano ba naman yan? Nakakahiya naman. Meron pang iba, hindi namin kayo papatulan kasi hindi naman kayo mga matatalino mga vlogger, sabi nilang ganun. Baka si Nyolo gagawa para kay FBI. Madali lang naman ho, eh. Madali lang hong gawin niya mga ganyan, mga kababayan. Di ho ba?
Kaya lang, ang kaibahan ho ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, ang kaibahan ho, panay sila gawa ng mga peke. Panay sila gawa ng mga ganito. Samantalang ho kami, mga bossing, na mga sumusuporta, tayo na mga sumusuporta, nakaano lang po tayo doon sa mga ipinapalabas sa mga balita. Dahil ayaw natin na masabihan na fake news tayo. Di ba? O, tuloy natin. Oh, asan na? Oh, ito, may madilim na. Oh, buti, nakakatakot naman. Ano naman niya? Oh. Mga bossing, kung tayo, mga simple, regular na tao, no, hindi natin magagawa o mahirap para sa atin na gawin na i-video yung ating sarili kapag ka gumagawa ng mga kalokohan. Ito pa ho kayang mga ito. Mga popular, malalaking tao, presidente, sila pa ho kaya ang gagawa. Sa atin, yung iba sa atin, may lumabas na ganyan, wala lang, okay lang, simpleng tao lang naman ako eh. Pagkatapos niya, wala na. Di ba? Etong mga to, mga Pangulo ng Pilipinas, asawa, anak ng putik naman niya, mga DDS. Hindi nyo ba naiisip yun? Di ba? Napahina ng pahina. Sa bagay, mahina naman ang ulo nung dating Pangulo. Di ba? O paano ko hindi masasabi na mahina ang dating Pangulo? Biruin nyo naman no, mga bossing. Ang yabang-yabang, meron silang mga, ano tawag nila doon? Yung build. Pagmamalaki nila, napakadami. Ma'am Brenda Barton, sounds like may cold ka. Malapit na pong mawala. Di ba? Mahina. Si dating Pangulo, nagpakalat ng fake news. Ano sinabi? May bangag tayong Pangulo. Sinabi agad na wala naman daw po at hindi naman totoo. Ano ba naman yan? Imagine nyo pag merong na-invento na naman ho, mga kababayan, itong mga ito, na pang-issue kay Pangulong Bongbong Marcos, iiwanan na naman ho nila ito. No? Kumbaga, ang estilo ho kasi nila, ayaw nilang mamatay lang yung apoy. Pero ang totoo ho, wala nang apoy sila. Yung apoy nila, ayun, malapit na pong sunugin sa impyerno, mga kababayan. Konting-konti na lang po. Malapit na hong, yun yung talagang apoy nila. Ubus na sila, upos na sila, mga boss. Di ba? Kasi kapag ka nahinto po at wala nang mai-issue, wala na, lalong tatamlay yung mga DDS. Ngayon ito naman. This is the man who is leading your country. May ganun po anak ng putik na ayop. Sabi ni Bonget, meron pa kaya lang, hindi na pwede. Sabi ni Bonget, grabe, lahat na. This is the man who is leading your country. Baka naman meron pa kayo ibang aasahan, ibang gagawa ng pamemeke. Kasi ang hina nito pati bata ho sasabihin, AI yan eh. Pati ho bata sasabihin, fake news. Pero ang ginagawa ho nila, para mas makonbinse yung mga mahihina ang ulo at mga bobo, ginagawa ho nila, mga kababayan, na may pagpapaliwanag pa sa ilalim. Sinubukan ko ito sa ChatGPT. Ang sabi ng ChatGPT, malabo daw na AI ito. Ngayon, habang tinitingnan ko ho ito, mga boss chipamos, pinapanood ko kila Maharlika, mga kababayan, nakita ko, yun sa ilalim, Dean Chase. Yung pangalan na nagpapakalat po. At nagyayabang, nakasuhan, hinahamon ko ang first couple, nakasuhan ako. Sir, ng putik naman. Ano yan? Piling papatulan. Alam nyo, ang napapansin ko kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, yung mga ganito po, hindi na nila, pinagtatawanan na lang ho nila to. Dahil po nakikita nila
na ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan, hindi na pinapansin at pinagtatawanan, so ano pa gagawin mong reaksyon doon? Siyempre, wala na. Di ba? Kesa atupagin ko yan, kesa pansinin ko yan, tuloy-tuloy na lang ako sa pagtatrabaho ko. Magiging masaya pa ang mga Pilipino. Di ba? Ganon ang nakikita ko kay Presidente Marcos, mga kababayan. Total naman, likas na mga bastos at inventor naman yung mga DDS. Hayaan ko na lang silang mag-fake news. Okay lang yan, no? Basta ang importante, tuloy-tuloy akong magtatrabaho para sa mamamayang Pilipino.